para kausapin tayo. So, welcome, sir. Sa ating kapulungan, sir. Certified. Pastora! Pastora! Yes! Over po ang kagandang way na pagpapakilala po sa akin ni Pastora. Pero hindi ko po yun ang tawag doon. Hindi ko tinatanggihan. So, hindi ko lang tinatanggihan siyempre para maging totoo. Medyo sinabi lang natin ko yun. Hindi ako sakit ng ulo. So, based po sa mga testimony nyo, nakikita ko na wala pa man yung message, which is talagang pagkain spiritual para sa atin. Nakikita ko na busog po yung mga puso natin pagdating sa mga salita po ng aking Panginoon, maging sa mga blessing po kung paano na binibigay sa atin ng Panginoon. So, sabi po ni Ate Joy, yung about 7 na lang yung member. Diba? 7 na lang yung member, tapos basta yun yung ligtas. So, sabi ng Pastor Roland, mag-aim tayo na mas marami pang maligtas. Hindi yung porket sure ka na maligtas yung 7, doon ka na lang. Mag-aim tayo na maging 8, maging 9, maging 10. So, akma lang po sa topic natin ngayon na which is salvation. So, lakas na loob ko, no? Salvation yung titirahin itong topic. Pero alam ko po na sabi nga niya, Ate Jeremy, gagabayan po ako ng ating Panginoon. So, inaanyayahan ko po lahat na magbukas po ng ating mga Biblia sa Ephesians 2 verse 8. So, lahat po tayo ay tumayo. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng iyong pananampalataya kay Kristo at ang kaligtasang ito ay kaloob ng Diyos, hindi ito mula sa inyo. So, tayo po ay yumuko at ating pong ipanalangin ang ating message po sa gabi nito. Yes, hallelujah Jesus, we worship you Father God, we glorify your name o God. Pinapupurihan ka namin Panginoon, pinasasalamatan Panginoon at patuloy na itinataas sa aming mga buhay. Panginoon, kami po ay narito sa gabi ito, nagkatipon-tipon Panginoon para sa iisang pangalan Panginoon, dakilang pangalan mo o Diyos. Patuloy o God, dalangin ko po ang gawain ito na alam ko po na simula kanina ay kinasasamahan niyo po kami Panginoon. Dalangin ko o God na hanggang dulo Panginoon, manatili ang presensya mo sa amin Panginoon. Hinihiling ko o God na bilang tagapagdala Panginoon ng iyong mensahe Panginoon, balutin mo ako Panginoon ng iyong banal na dugo. Nawa Panginoon na lahat Panginoon ng aking sasabihin sa pulpitong ito Panginoon, alam ko Panginoon na ito'y magagaling sa inyo Panginoon. Bigyan mo po ako ng kaalaman Panginoon at karunungan Panginoon na nagmumula sa inyo para Panginoon, tanging mensahe mo lamang Panginoon para sa aming mga kabataan ang siyang i-deliver ko Panginoon. Huwag mo po akong hayaang magtiwala, Panginoon, sa aking sariling kakayahan, Panginoon, na akin pong itinatagubilin lahat, Panginoon. Alam ko po, Panginoon, na Ikaw, Panginoon, kasabay ko sa pagtayo, Panginoon, kasabay kita, Panginoon, na alam kong gagabayan mo po ako at gagabayan mo, Panginoon, ang mga kabataang ito, Panginoon, maging mga bisita namin, Panginoon, na sila ibigyan mo, Panginoon, ng pusong marunong makinig, tumanggap, Panginoon, at gumawa sa mga salita mo ito, Panginoon. Muli, akin pong ibinabalik ng may pag-iingat ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So, lahat po tayo ay pwede nang umupo. Ephesians chapter 2, verse 8. Ang Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng iyong pananalig kay Kristo at ang kaligtasan nito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Gusto ko siyang basahin sa English. Kasi yung pinaka-topic ko kumbaga, mas ma-emphasize siya sa English. So, eto sabi sa Ephesians chapter 2, verse 8. God
by His special favor when you believe. And you can take credit for it. It is a gift from God. So, kaligtasan po, sabi niya, niligtas tayo ng Diyos. Ito ay regalo. Gift yun para sa atin. So, nahihirapan po akong pumili ng title ng yung pinipreach ko po ngayon. Pero, ang pinaka-topic ko is yung gift ng salvation. Binigay sa atin. So, ano yung gagawin mo? Diba? Ito yung salvation. Binigay sa iyo ng Diyos, regalo na. Ano yung gagawin mo sa salvation na yun? After ko itong tinanggap, yun na yun, tapos na yun. So, yun po yung pinaka-topic ko. Pero, nais ko po muna natin tignan kung ano ba yung kaligtasan. May koligo. Yes. Mas parang ang taon na yun. Hindi. Nais ko tignan natin kung ano yung kaligtasan. Pag sinabing kaligtasan, or pag sinabi nilang ako'y laligtas, or pag sinabi nilang kailangan ko ng kaligtasan, di ba pag parang ako'y laligtas, parang galing siya sa isang mahirap, masakit, or tawag doon, galing siya sa isang sitwasyon na hindi niya alam kung paano siya tataas. Kaligtasan meaning parang galing siya sa kadiliman, tapos bigla siya napunta sa kaliwanagan. Yun yung para sa amin ay kaligtasan. Welcome po kayo dito sa church. And then, what is kaligtasan? Sabi sa Ephesians is, ito ay regalo na binigay sa atin ng Diyos through Jesus Christ. Diba? Namatay si Jesus sa krus for us to be saved. Yun eh. Nagpakahirap si Jesus para tayo mabigyan ng kaligtasan. So, gaano ba ka-importante yung kaligtasan? Or rather, tanungin ko kayo, sino yung mga nangangailangan ng kaligtasan? Amen. Sino? Amen. Diba yung mga taong mga nagkasala? Amen. Amen po ba kayo doon? Amen. Lahat ng mga nagkasala, kailangan ng kaligtasan. So, sino yung mga nagkasala? Tayo. Sabi sa Romans chapter 3 verse 23, makibukas po kayo kasama ko. Romans 3:23. Sino ba yung nangangailangan ng kaligtasan? Ayan, Romans 3 verse 23. For all have sinned, all fall short of God's glorious standard. Sabi niya, for all, lahat, hindi ako exempted, hindi exempted si Lay, hindi exempted si Ate Ann. Sabi niya, lahat ay nagkasala at all have sinned and fall short for the glory of God. So, meaning lahat tayo nagkasala, lahat tayo ay nangangailangan ng kaligtasan. The good, ang magandang bagay is, ang kaligtasan po ay libre. Hindi mo kailangan maglabas ng pera or magsanla, kunyari para lang makakuha ka ng kaligtasan. Ibinigay ito sa atin ng ating Panginoon free of charge. Wala kang kailangan bayaran. Wala kang kailangan isakripisyo. Ay, meron pala. Meron kang pala kailangan isakripisyo. So, ano ba ang kahalagahan ng kaligtasan? Or rather, ito, ganito na lang. For example, ganito. Naranasan niyo na ba ang gumawa ng isang bagay para sa isang tao? Yung nagpakahirap
i-waste mo yung oras mo, lahat ng lakas mo, para lang i-present siya ang ibigay sa isang tao. Naranasan niyo po ba yun? Amen. So, eto yun. Si God, ginawa niya lahat. Diba? Ibinigay niya si Jesus. Si Jesus naman, nagpakahirap. Diba? Nagpakahirap. Dumana siya na sabi na, hindi po hirap. For what? Diba? Nung ginagawa ko po itong message na to is, mas gusto ko na pag-isa kasi mismo ako parang hindi ko kaya. Parang hindi ko kaya dahil yung kung gaano tayo maswerte. Diba? Kung gaano tayo maswerte kasi binigay ni God si Jesus Christ for our salvation. So, si Jesus nagpakahirap. Naghirap siya ng sabi niya, libong hirap for us to be saved. Diba? Tapos tayo, libre naman. Hindi pa natin kinukuha. Diba? Yung iba sa atin na libre na siya, pero nagpakahirap si Jesus. Libre na siya. Kumbaga, all you have to do is tanggapin yun. Diba? Pero, mayroon pa rin iba sa atin na pinagsasawalang bahala yung kaligtasan. So, sa tingin nyo, anong mararamdaman ni God doon? Na nagpakahirap siya. Imagine nyo, nakapako si God. Or, pinapahirapan mo na siya. Pinapahirapan siya. And then, tatanungin ka niya, do I deserve this? Tatanungin ka ni God kung kailangan ba akong maghirap? Diba? Baka sabihin siya, dapat ikaw ito eh. Diba? Dapat ikaw ito kasi ikaw yung maliligtas eh. Pero, ginawa niya yun. Tapos, and then, binubuhan niya yung krus. Diba? Binubuhan niya yung krus. Hanggang sa, ipako na siya. Dahil tatanungin ka niya, hindi mo ba sapat yung paghihirap ko? Diba? Tatanungin ka, hindi mo ba sapat yung paghihirap ko? Ano kaya yung isasagot ko? So, gusto ko lang po ipakita yung ano ang kahalagahan ng salvation na kailangan pang maghirap ng ating Panginoon para lang sa atin. Ganun tayo ka-special kay God. Sabi nga ni Ate Jeremy kanina, lahat na daw ng bagay sa mundo, ginawa ni God through words na sabi, magkaroon ng liwanag. So, magkaroon ng liwanag. Magkaroon ng mga hayop or halaman. Nagkaroon through words lang. Pero ang tao, ginawa niya sa sarili niyang kamay. Ganoon tayo ka-special sa ating Panginoon. Hindi siya magkaroon ng tao. Hindi eh. Ginawa niya kayo through sa kanyang sariling kamay. So, ganoon tayo ka-special kay God. Gusto ko lang ipakita ko nga yung kahalagahan ko ng salvation. Baka sabihin mo, mabuti naman akong tao. For sure, maliligtas ako. Sabi po sa Titus 3:5, sabi ron, hindi tayo maliligtas dahil sa ating mga mabuting gawa, kundi sa habag sa atin ng ating Panginoon. So, eto na yun. Eto na yung gift of salvation. For example lang, eto na yung gift of salvation. Binigay ni God, dugo niya, pawis, buhay. Binigay ni God para sa salvation na to. Ano yung gagawin mo? Ano ang gagawin natin sa salvation nito? Yun lang ba yun? Namatay si Jesus tapos wala na. So ano po yung gagawin natin sa salvation na to? Iingatan. First, believe and receive. Magkasabay yun. Believe and receive. Sabi po sa John 3:16, lahat po tayo alam yun. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, for whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. So, lahat na sumampalataya sa ating Panginoon, magkakaroon ng buhay na
believe and you will be saved. So yun lang yung kailangan natin gawin para sa salvation na yun. Ang kailangan lang is sumampalataya ka. Sabi ng Pastor Olen, sumampalataya ka lang. Yun lang yung okay para magkaroon ka ng salvation. So, sumampalataya ka. And then, tinanggap mo. Doon na ba natatapos yun? Diba hindi? Sabi nga sa mga testimony kanina, kung kailan ka lumalapit kay God, doon parang mas lalong gumagawa yung, doon ka mas parang dapat magpakanatag. So, the second thing na kailangan mong gawin sa salvation nito, after mo mag-believe and after mo siyang i-receive, is to fight for it. Kailangan mong may paglaban para sa salvation na yun. So, after mo i-receive and mag-believe and mag-receive sa salvation na yun, hindi na natatapos eh. Sabi nga diba, humayo kayo at ipamahagit, ipamalita ang magandang balita sa atin ng ating Panginoon. So, you have to share it. Huwag mo kakayaan na manatili lang tayo. Sabi nga diba kanina ng ating Joy, if 7 na lang yung member, basta siguradong ligtas. Yun, kumbaga, mas gusto ng pastor na if 7 na lang yung members, basta siguradong ligtas. Pero, sabi nga ni Pastor Alan, mag-aim tayo more. Diba more, gawin natin, dapat pag nasa kayo na 8, 9, or 10. So, yun, kailangan natin yung i-share sa iba para, kasi obligation natin yan eh. Nandiyan pa mo ba kayo? Nakakasama mo ba kayo? Amen. Sobrang tahimik yun. Gusto ko na ipakita rin. Asa ano yung gagawin mo? Diba? Even nakakaranas din ako ng minsan sabi nga nila tikayan ng lalawin. So, all you have to do is magparatag. So, after receiving, believing, and then, kailangan mo yung paglabanan. Kasi, ano yan eh, kumbaga, nawawala po ako. Kailangan mo yung paglabanan kasi hindi tatlo lang, hindi apat. Gusto ko naman yung Panginoon na lahat po ay maligtas. And then, after mo natin i-share yung discussion, is i-enjoy po natin with God. Sabi nga po, diba, after receiving, sabi, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, para po lahat ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, enjoy po natin yan with God, yung eternal life. So, after, yun po yung dapat natin gawin sa salvation. Para ulit-ulit lang po. Hostage taking. Nabalitaan niyo po ba yun? Yung si SPO 1 Mendoza, nag-hostage siya ng Japanese. Ay, Korean. Hapon. O yung tourist bus. Diba? Nung po kasi nag-prepare po ako ng message is sobrang hirap ko. Hindi ko po alam kung ito ba tawag, ito ba tawag. And then, nag-pray po ako. Sabi ko, Panginoon, ikaw po yung magpaisip sa akin kung ano po yung kailangan na yung mensahe sa
Nasharan ba sila ng salita ng Panginoon bago sila mamatay? Yun yung naging heart ng message na to, yung outline na to, pero hindi ko siya ma-express. Ewan ko ba kung bakit? Siguro kasi, eto, gawa ni Ate Lisa. Diba? Talagang naghanap pa ako ng mga Bible verses. Pero siguro, eto gawa ni Ate Lisa. Till na nag-pray kami ni Ate Jerry, nagabayan na kami kagaya. So, I believe na sa oras na ito, hindi na po ito, or hindi na nanggagaling kay Ate Lisa yung message. I do believe na nanggagaling na ito sa Diyos, kasi alam ko ito yung gusto niyo iparating sa ating lahat. Agree mo ba tayo? Amen. So, yun, naisip ko, ay, mga tiga-ho mo. Sa mga siyang namatay kaya yun, ilan kaya yung nagtas kasama na si Mendoza? Alam ko si Mendoza, wala nang chance yun. Kasi, dun sa last na ginawa niya is, inihap niya eh, parang nagpaday siya sa kaaway, di ba? So, nakakaawa niya. Doon siya dinatnan. Hindi siya nagkaroon ng chance kung sumuko man siya, nabuhay siya, siguro may chance pa na maligtas siya. Pero, the thing is, talagang doon siya. Sa hell. Diba? Nakakalungkot na naragdagan na naman yung population ni Satan. So, ang amin is, doon sa mga tiga-Hong Kong, may mga Kristiyano kaya na nag-share sa kanila ng word of God. Diba? Kung iisipin mo is, yung mga tao din sa labas, what is rapture na bukas? Nakakot na, or yung namamahal mo sa buhay, nasyara mo ba sila ng salita ng Panginoon? Sinabuno mo sa sila na through Christ, pwede kang maligtas. Hindi dahil sa mabuti mong gawa. Nasabi mga kaibigan, mga kasama sa bahay na hindi pa sumasampalataya sa ating Panginoon. Mga kapatid, mag-isip po tayo. Kung mahal po natin yung ating mga kaibigan, kung mahal mo yung nanay mo, tatay mo, kapatid mo, hindi yung ate, wala ka sigurado ng buhay eh, di ba? Papayag ka ba na mag-rapture kung sila kasama? Maghihirap sila? Ang magandang bagay doon is kailangan mo lang mag-share. Kailangan mo lang patotohanan na namatay si Jesus sa krus para sila maligtas. Kung isipin mo yun, para kanino? Diba? Para sa atin. So, ikaw naman na sumampalataya niya sa ating Panginoon na tumanggap na ng kaligtasan. Minsan nanlalamig ka pa. What if datnan ka ng rapture na malamig? Diba? What if datnan ka ng rapture na nasa barkada mo? Kasi mas inuna mo pa yung barkada mo kaysa sa pag-church. Or datnan ka ng kamatayan na gumagawa pa rin ng kasalanan. Di ba kahit yun? Kristyano ka pa rin, oo, tinatag mo kaligtasan, pero hindi ka tumatalikod sa iyong kasalanan. Karimari-mari, sabi ng liwanag. Sabi nga, nung maligamgam ka, suka na kami dito. So, dapat, lagi tayo paligid sa mananampalataya sa ating Panginoon. And then, ikaw hindi pa nakakatanggap ng salvation, o ikaw na hindi pa nakakatanggap ng kaligtasan, isipin mo, bukas, wala ka na. Saan ka pupunta? It's your choice. Sabi nga, ito lang, ang mundo, temporary lang to. Temporary tirahan lang natin, temporary home lang natin. Ang tanong
ba? Sa langit ba para ikaw ay makasama ng ating Panginoon? O maging kulong ng buyong hell? Minsan hindi ko alam kung maawa ako o nagagalit. Hindi ko alam kung maawa ako or mainis sa mga tao hindi ba nakakatanggap sa Panginoon. Maawa kasi hindi nila, if mawala sila, hindi nila mararanasan yung eternal life. Naiinis kasi, free naman. Pero bakit hindi nila i-obey? Naawa ako ay naiinis kasi nagpakahirap si Jesus sa krus. Tapos binabaliwala mo lang. Diba? Naiinis kasi ginawa ng Diyos ang lahat. Ibinigay niya even ang managtugtong na anak. And then, Jesus ang hirap. Nakakainis na hindi binibigyan ng halaga ng ibang tao. Sabi lahat ay nagkasala. Pero anong ginawa ng Panginoon? Eto si God. And then, eto yung mga tao. Hindi sila makalapit sa Diyos. Hindi sila makalapit sa Panginoon dahil sa mga kasalanan. But God gave His Son para magtuloy. Eto si God. Eto yung taong mga makasalanan. Hindi sila makakapunta dahil kay God kasi nga sila yung makasalanan. But God gave His Son para maging tulay natin through heaven. Although ulit-ulit kong sinasabi na importante yung kaligtasan, gusto kong magrema sa ating puso kung gaano yung kahalaga. Tayo na mga na sa ating Panginoon. Huwag mong nababuhay ka. Huwag mong